Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Komentuhan natin muli mga kababayan, ito po si Senador Erwin Tulfo na naglalabasan na po ngayon lahat ang kanyang mga sinuka. Ang kanyang mga sinuka ay ngayon ay pinagkakain niya mga kababayan, di umano. Yung mga sinusuka niya ay ngayon po ay kanyang sanggandikit na di umano. Ito pa po mga kababayan, ang kanyang mga sinuka na ngayon kasakasama niya, mga sinusuka niya. Pakinggan po natin at panoorin ito mga kababayan. 8 sa 13. Senador Kiko, makinig ka, sir, ha? Next time ho, bago ho kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, ha? Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, ha? O talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, ha, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal eh, ha? Putang ina, puro ka. Satsat ka ng satsat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo eh. Anyway, sir, ha? Next time din, dahil sa salita ka ng salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, ha? Yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw ho ng mga pulis noon. Ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit ka mo? O tignan mo ngayon, ha? Tama. Ang dami mga... Tama po yun mga kababayan. Grabe po yung batas na ginawa ni Kiko na yon. Yung juvenile, yung 15 years old, hindi pwedeng ikulong. Hindi pwedeng ikulong. Kahit makagawa ito ng mabigat na krimen. Hindi po ba? Kaya nga dumami ang kriminal sa batas ni Kiko. Binabanatan po ni Erwin Tulfo yan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, mga kababayan, iba na po. Iba na po ngayon ang panahon sa panahon po ng tinatawag na Pangulong Bangag. Iba na rin po si Erwin Tulfo. At ito po mga kababayan, kaya po nagbago si Erwin Tulfo dahil nga po sa maleta. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Matapos magpahayag ng Hello everyone, mula sa Ang Balita Ngayon. May tanong kasi, bakit 2 beses lumitaw si Erwin Tulfo sa affidavit ng 18 dating sundalo? Ayon kay Attorney Levy Baligod, nabigyan kasi siya nung congressman pa lang siya. At nung senador na siya, ay nabigyan din kasi. Nandun po yung konting nuances kung saan ko siya ilalagay. So, senador ba or congressman? Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman, pero nandoon din siya sa listahan ng mga senador. Oy, klaro ang sagot. Now, pwedeng sabihin ni Senator Tulfo, hindi yan totoo. Kaya nga, dapat talaga ipatawag sa investigasyon ang mga 18 Marines, di ba? Para rin malinis rin yung pangalan ninyo. Hindi yung sasabihin ninyo na tutol kayo na magkaroon ng hearing. Dapat mag-hearing. Kasi unfair nga sa inyo kung sinasabi ninyong hindi totoo. Yeah, mga kababayan. Kaya po ayaw nilang buksan at syempre po may pinagtatakpan sa hearing po ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo po kung si Lacson po ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Hindi po lalabas yata yan. Hindi po ba? Nakita nyo po, nabigyan na po siya daw ayon sa mga Marines nung siya ay congressman pa. At meron pa sa kabilang side nung maging senador pa siya. Aba, sobra-sobra naman yatang blessing nang gagaling sa maleta ayon sa mga Marines. At syempre po, hindi lang po si Kamanong ang nananawagan po sa Blue Ribbon Committee na buksan na. Pati po ang isa pong broadcaster, mga kababayan, si Ronnie Ramos, ay talagang pinupuspos na po at nakikiusap na rin po na madaliin na at buksan habang hindi pa nauubos ang mga senador
dahil po sa isang damukal na kaso na ginagawa ng ombudsman. Madaliin nyo na. Katulad po nito, pakinggan po natin si Ronnie Ramos, mga kababayan. Ang kanyang pakiusap. Di ba kayo nagkaroon ng relasyon? Yan, madali nyo na yan. Senator Attorney Pia Cayetano, ang chairman o chairperson ng Blue Ribbon Committee, simulan nyo na. Ha? Bulat-latin nyo na uli ang mga report na ginawa ni Ping Lacson. At tingnan natin kung sino-sino yung kanya mga pinagtatakpan at nang sa ganun ay makasuhan at dapat kasuhan. Hindi yung itinatago nila yung mga tao. Ay kawawa naman si Diskaya, siya lang ang nakakulong eh. O, asa yung iba? Wala. Mariose. Ay, nako. Totoo po yung mga kababayan. Nakita nyo po, ang naipakulong lang po nila si Diskaya at isang senador na kinililitis pa sa Sandigang Bayan. Hindi po ba? Napakarami pong congressman na sangkot. Merong senador, naging congressman, naging senador, sangkot pa rin siya. Hindi ba Erwin Tulfo? Ayon sa mga Marines. At grabe mong banatan. Grabe mong banatan si Kiko Pangilinan nung hindi pa kayo kadikit. Hindi ba? Pero ngayon, kasama mo na, mga kababayan. At ipinagtatanggol mo pa ngayon ang walang kakwenta-kwentang tao ayon sa iyo. Lalong-lalo sa ginawa niyang batas na juvenile justice law. Binabatikos mo. Walang kakwenta-kwenta at walang kasilbi-silbi. At sinasabi mo pang walang kakwenta-kwentang abogado. Si Kiko Pangilinan. Ibang klase ka, Erwin Tulfo. Kaya katuloy nasasabihan kain suka. Yung mga isinusuka mo, hinihimod mo pa ngayon. Di umano. Dahil sa pakinabang. At wala ka ng ligtas pag hindi po nila napabagsak ang 13 senator ng majority, lalong-lalo po mabuksan ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senatora o Senadora Pia Cayetano, malilintikan po at lalabas po ang katotohanan. Kaya nga po mga kababayan, ang isa pong worried natin, real talk, ang worried po natin dito, nababahala po tayo dahil iniisa-isa na po nila ang minority. Ang, di po ba? Nakita nyo po, itong majority, for correction, ito pong majority senator, iniisa-isa na po nila. At ano po ang kinakaso nila? Plunder. Ang plunder po ay walang piyansa. Wala pong piyansa yan, kulong agad yan. Ilan na po yung sinampahan nila ng plunder at sasampahan pa ng ombudsman. Hindi po ba sinusunod-sunod na nila? Ilan na po yan? Si Bato, automatic yan, ginawang wanted. Si Senador Marcoleta, nakahilera po sa plunder case yan. Si Jinggoy, si Villanueva, hindi po ba? Si Escudero, hindi po ba? At si Bongo, malapit na rin yan. ICC naman ang gagamitin nila dyan. Ilang senador na po yan. At meron pa po isang plunder na plano nila dyan. Sino pa? Si Mark Villar. Napakarami po nila. Puro nasa majority. Para po pigilan. Para pigilan po isa ang muling mabuksan ang Blue Ribbon investigation. Para pigilan. Hindi po ba? At syempre po, yung impeachment ng Vice President. Nakita nyo po, buong puwersa ng gobyerno, pati institusyon, magkakasabwat, di umano, para lang po rito sa demolition, para sa mga kaalyado ng mga Duterte, para pabagsakin. Gamit ang perang mali-maleta. Ayan, katulad po niyan, si Erwin Tulfo. Ano po nangyari kay Erwin Tulfo? Dahil sa mali-maleta di umano. Nakita nyo po, na iba na po ang kanyang pananaw. Lahat po ng walang kakwenta-kwentang politiko ang kanyang kasama ngayon at pinagbibintangan niya pa na ito'y mga magnanakaw. Di umano. Kaya po, sana po, hindi lang po si Ronnie Ramos,
ang nananawagan, pati po si Kamanong, tayong lahat, sana'y mabuksan na po at madaliin nyo na po buksan ang sa Senate, ang Blue Ribbon Committee, ang investigasyon. Please lang po, mauubos kayo. Dahil alam naman po natin, ang ombudsman po ngayon ay nagtatrabaho para lang sa mga Duterte di umano at mga kaalyado nito. Hindi kaya, ombudsman, ay nako, patawarin kayo. Hindi sana kayo tamaan ng kulog at kidlat. Yan po mga kababayan, si Mr. Ben Dalo na may issue pa ng kanyang citizenship. Di umano. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Gay at Siena, at kay Mary Natividad Brigden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Mila Yi Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estaniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi from Mika Legaspi at Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyong mga tulong at biyaya. Shoutout po kayo sa inyong lahat. Shoutout po. At God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At muli po mga kabayan, taste-taste lang po muna tayo. At samahan po natin na maraming dasal at panalangin nang maingatan po tayo sa pang-araw-araw ng ating buhay. Maraming salamat po. Bye-bye.